17 years old na yellow belt taekwondo player, pinasparing ng coach niya sa isang black belter at nabugbog. At ginawa daw to ng coach dahil sa selos. If it is a tournament, you're not supposed to hold back. Ito sparring lang to. In other words, laro. This is taking advantage of a person. Tama lang yan. Para matuto yung baguhan. Paano lalakas at gagaling yan kung ibibaby nyo lang? Dapat kontrolado nung black belt yung sipa niya. Alam niya dapat yan sa sarili niya. Dapat disiplinado siya. Ang mga sugat na nakuha ay mula sa aksidenteng sipa sa mukha at hindi ito sinadya. Parang nabubuli na si siguro may something talaga. Bakit nangyayari yung ganito? Nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko. Ang buong team ay nagpapahayag na wala kaming nakikitang malisya sa parte ng aming kuya coach. Sa katunayan, napakaswerte namin na kami ay maturuan ng mapagkalingang coach. Pantay-pantay ang trato ni coach sa aming mga players. Grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Muntikan na po ako dahil sa bugbog. Halos minsan po hindi na po ako makabangon. Wala silang awa. Natural lang yung mga galos para maging prepared ka. Bilib ako sa coach dahil hinanda kayo sa laban. So kahit anong rason yan, hindi pwede gamitin ang lakas sa babae, lalo pat babae yan. Anak, mahal na mahal kita. Gagawin ni Mami lahat para mabigyan ka ng hustisya. Yo, what's up? This is Real Talk Darbs, ang pagbansang issue analyzer ng Pilipinas, wherein I'm trying to influence you how to think critically about some mga recent viral social issues ngayon dito sa Pilipinas. And today, we're gonna be talking about another viral issue. Patungkol sa isang taekwondo player na na-ospital dahil minatch lang naman siya sa isang black belter. Okay lang ba talaga na paglabanin ang yellow belter at isang black belter? Or totoong ginawa lang daw ito ng coach para makaganti sa kanyang estudyante dahil sa selos? Kung ikaw ang nasa sitwasyon, ano ang gagawin mo? And of course, what are the things that we may be able to learn from this kind of situation? Let's find out. First, let me give you a brief context. Last Tuesday, March 26, ibinalita ng GMA ang nangyaring insidente sa isang 17 years old na babaeng yellow belt taekwondo player. Bugbog ang mukha ng isang babaeng taekwondo yellow belter matapos isalang ng coach sa pakikipag-sparring sa isang black belter. Na nagtamo ng mga serious injuries after siyang makipag-sparring sa teammate niyang lalaki na isang black belter. Hindi nakakaalam, sa sport na taekwondo, ang mga players ay gumagamit at nagsusuot ng iba't ibang kulay ng belt bilang simbolo ng kanilang progress at expertise bilang isang taekwondo player. It starts with white, ibig sabihin beginner level ka pa lang, yellow belt that signifies learning the basic techniques, and so on and so forth until ma-reach mo ang black belt. Meaning to say, kapag ito na ang kulay ng belt mo, kinoconsider ka ng mature and proficient sa pagtataekwondo. Going back ayon sa report ng GMA, nangyari yung incident noong February. Ang kwento niya, grabe po yung epekto na ginawa nila sa akin. Halos minsan po hindi na po ako makabangon, makapasok sa paaralan. Kasi yung grabe po yung pagbugbog po sa amin. Si Cindy ay isang varsity player ng taekwondo sa Jesus is Lord Colleges Foundation Incorporated sa Bukawi, Bulacan. Baguhan lang din si Cindy sa team na despite that, pinag-sparring daw siya ng coach niya sa isang black belter. Dahil pa ni Cindy sa kanyang interview, muntikan na po ako mamatay dahil sa bugbog. Binagbog po ako na wala akong laban. ayon naman sa mother ni Cindy, nangyari umano daw ito dahil sa selos. Nagalit po si coach nung nakita yung bouquet po na dala ng boyfriend ng anak ko. Dagdag pa niya, hindi lang physical ang naapektuhan sa kanyang anak. Mentally, physically, damage po. Lahat ng damage. Sa ngayon, as per their lawyer, nagsampa na daw sila with the Bukawi Police ng kaso against daw sa coach ni Cindy. Nakapaloob po yung kaso na yun sa RA 7610.
So yun po yung physical injuries at saka psychological abuse po doon sa bata. Bukod pa rito, nagkaroon din ng interview ang mother ni Cindy sa ABS-CBN. Ang unang sinabi umano sa kanya ng coach ay nadulas lang daw ito. Ang nagsasalita sa akin, yung coach niya lang. Nadulas daw. Sabi ko, hindi nadulas anak ko. Foul play yan. She also said na 50 kilograms lang daw si Cindy, pero ang nilaban daw sa kanya ay 70 kilograms. 70 kilos siya, 50 kilos lang yung anak ko. Sa dulo ng video, nag-iwan pa siya ng mensahe para sa kanyang anak. Sabi niya, Anak, mahal na mahal kita. Gagawin ni Mami lahat para mabigyan ka ng hustisya. naglabas din naman daw agad ng official statement ang school ni Cindy. Dito, they assure everyone that they are taking immediate action sa nangyari. Sabi pa ng institution, wala daw lugar ang abuse sa kanila and the safety of their students ang kanilang priority. The school also said na nagsasagawa na din sila ng kanilang series of investigation sa mga involved sa incident. The next day, naglabas naman ng memorandum ang kanilang school president na si Dr. Winifreda Templo Nuevo. Dito sinabi nila that they have created an investigation team na magkakandak ng no-holds-barred investigation, meaning to say without limitation or restrictions. They also said na isususpend daw muna ng school ang taekwondo trainings at mga coaches habang ginagawa ang sinabing investigation. In addition to this, naglabas na din ng official statement ang Philippine Taekwondo Association regarding sa nangyari. Here, they also said that they have already initiated a primary investigation and currently working sa kanilang mga PTA officers and PTA regional directors. Bukod dito, they also said na aware sila sa concern ng publiko. And by that, they encourage everyone to be wise at careful, especially sa mga comments. Now, last Thursday, March 28, naglabas din ng pahayag ang mga teammates ni Cindy. Explain the other side of the coin, which is their side. Una, they said na they are saddened sa nangyari kay Cindy. However, dahil daw sa mga kumakalat na stories online, which they claimed na kasinungalingan lang, ay naapektuhan sila through bashing na natatanggap nila. Dito, sinabi nila na aksidente lang daw ang nangyari. Ito ay isang aksidente. Batay sa video, 15 years old varsity ay naglalayong gawin ng isang body kick ngunit nawalan ng balanse si na nagresulta sa sipa na tumama sa kanyang muka sa halip. Ang mga sugat na nakuha ay mula sa aksidenteng sipa sa mukha at hindi ito sinadya sa kabaligtaran ng mga alegasyon na kumakalat sa online. Pangalawa, sinabi nila na ang trainings daw na ginagawa nila ay regulated ng PTA or Philippine Taekwondo Association. Ang pagsasanay na isinasagawa sa programa ng Taekwondo ng JILCF ay sumusunod sa mga regulasyon ng Philippine Taekwondo Association or PTA na nagsisigurado na ang mga mag-aaral ay nakasuot ng tamang safety gear, may mga mats at kumpletong kagamitan sa kompetisyon. Sabi pa nila rito, the third bullet, in-explain nila kung bakit minatch si Cindy sa isang black belter. Karaniwan, ang mga kompetisyon ng DepEd ay open belt na mga kompetisyon. Ibig sabihin, ang ranggo ng belt ay hindi mahalaga pag minamatch ang mga laban. Ito rin ang dahilan kung bakit sa panahon ng sparring, maaring i-partner ang mga manlalaro sa mataas na ranggo ng belt para ihanda sila sa posibleng mga hamon sa laban. Next, sinabi nila na si Cindy daw umano ang personally na nag-request na makasparing ang mga black belters. Marami sa amin ang kayang magpatunay na humihiling si na si ang makasparing niya. Inihiling din niya makasparing ang iba pang lalaking players na mas mataas ang belt upang mapabuti ang kanyang kasanayan. They also assured na after what happened sa sparring, ay agad-agad namang binigyan ng medical attention si Cindy and all the expenses ay kinover na ng school. Si Jamie rin ay agad na binigyan ng medical attention at sinagot ng JILCF ang lahat ng gastos ayon sa patakaran. Maliban dito ay nilinaw din nila ang issue regarding sa selos between their coach na allegedly daw ang dahilan ng incident. Sabi rito, ang buong team ay nagpapahayag na wala kaming nakikitang malisya sa parte ng aming kuya coach. Sa katunayan, napakaswerte namin na kami ay maturuan ng mapagkalingang coach. Pantay-pantay ang trato ni coach sa aming mga players. From this, it seems it's very contradicting ang claims ng dalawang panig. But we can't really say what really happened until the full investigation's result would come out. Above all, naniniwala ako na lalabas din ang katotohanan. So, let's wait hanggang ongoing pa ang investigations. Now, dahil sa nangyari, maraming mga netizens ang nagpahatid ng kani-kanilang sentiments. Gaya na lamang ni, halata namang aggressive yung black belter una pa lang. Tas sasabihin nyo, hindi sinadya. Grabe yung pagsisingaling pa lang ng coach na nadulas.
Wala man yung accountability. Dapat makulong yung coach. Grabe. Mali dun yung coach. Dapat both ang maparusahan. The coach and the black belter. Even the school. This is very bad. Our team also reached out sa school and sa federation. Since I'm writing this during the Holy Week, they don't have the means to reply. So, what are the 3 things that we may be able to learn from this kind of situation? Number 1, part of discipline is self-control. And this includes how you manage your negative emotions. This is the reason kung bakit tayo may dojang. Because this is where we respect the training space. Because these values does not only build physical skills, but also our mental and spiritual development. Kaya kung nabigyan man tayo ng ganitong awareness, let's practice it responsibly. Number 2, school should be a safe space for learners. Means that educational institutions should provide an environment na ang mga estudyante is protected from physical harm, violence, at lalong-lalo na bullying. And learners have various styles of gaining the experience. Most of it has to be physically hands-on. That's why, if you're gonna choose a learning space para sa mga anak nyo, make sure to do a culture check first if the community or the school stands for personal growth without fear and distractions. Number 3, coaches' responsibilities extends beyond the field or the court. In any sport or game, alam natin na mahalaga ang part ng coach sa buhay ng player. Why? Because more than shaping the player's skill, coaches mold their character as well. Alam ng coach ang capacity ng kanilang player. So, in this situation, it could be prevented if only the coach played his part. Remember, a coach is someone who sees beyond any athlete's limit and guide them para masurpass yung limit na yon. Real talk. In sports, ang physicality is a tool for achieving goals and mastering skills, not a means of causing pain or injury. There is a fine line that separates the word sport and abuse. And the thin line that separates both is respect and self-control. And kasi ang tinuturo sa sports, develops patience, grit, determination, at disiplina. So this kind of situation really pains me because Taekwondo was somehow misrepresented because of this sad news. But to be clear, learning any form of martial arts does not promote violence, but rather promotes belongingness and community. All in all, I want to address those athletes and aspiring athletes. Dahil one day, you might be one of the coaches who will mold your own team and students. Remember that as athletes, you are entrusted with a powerful platform. A platform that should be used to inspire, empower, and unite. Kung gagamitin mo ang sports just to inflict harm, is a betrayal of everything it stands for.